So kung atin nga pong matatandaan ay nagbanta ang kampo ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao na bawal lumaban sa exhibition fight si Floyd Mayweather Jr. sa bansang Greece kontra sa kickboxer na si Mike Zambidis dahil labag daw ito sa napagkasunduan nila sa pinirmahang kontrata. Kaya kapag tumuloy daw si Mayweather sa exhibition ay sasampahan nila ito ng panibagong kaso ng dahil sa breach of contract. Subalit mukhang wala nga pong nagawa ang kampo ni Pacquiao dahil nagmatigas pa din si Mayweather. Kanina lamang po kasi ay opisyal ng inanunsyo ni Mayweather sa kanyang mga official social media account na tuloy at kasadong-kasado na ang kanilang exhibition fight ni Zambidis sa bansang Greece sa June 27. Ayon kay Mayweather ay history daw ang laban nila at ito umano yung tipo ng laban na hindi nyo pwedeng palampasin. Bukod dyan ay nanawagan na rin si Mayweather na bumili daw dapat ng tickets ngayon pa lang kasi tiyak umano na magkakaubusan agad ito. Samantala may mga kumakalat nga po na balitang bumanat daw si Mayweather kay Pacquiao at sinabing si Pacquiao daw ang naghihirap kaya ito naghahabol sa kanya. Totoo naman po itong sinabi ni Mayweather pero matagal niya na po itong sinabi. Luma na po ang video na ito, gawa noong June 2021 pa ito sinabi ni Mayweather pagkatapos ng laban niya kay Logan Paul. Hindi na po ito bago. Hanggang ngayon po kasi ay nananatiling tikom ang bibig ni Mayweather patungkol kay Pacquiao. Ang huling sinabi niya po tungkol kay Pacman ay noong nakalipas na buwan pa nang sabihin niya na exhibition lang ang kanilang magiging laban. At ang komentong iniwan niya sa post ni Ellie Setback ng ES News na wala umanong katotohanan ang sinabi ni Pacquiao sa boxing scene na sumang-ayon na siyang magtuo sila sa isang totoong bakbakan. Yan lang po ang binitawang bagong salita ni Mayweather sa kasalukuyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagpost nga po tayo kahapon sa ating official Facebook page na baka pwede nating itapat si Kiko Matos sa dayong bakasyonista na dumurog kay Boy Bagsik. Dahil kilala naman nating lahat si Matos na laging numero 1 pagdating sa mga ganitong klaseng gulo. At dahil matagal-tagal na rin siyang nananahimik, ay baka pwede na itong bumalik sa eksena para itapat sa dayuhang ito. At agad naman nga pong kumasa si Kiko Matos. Pero ang kanyang kondisyon ay basta tama daw ang presyo, papalag siya. At kung po pwede ay sa URCC gawin ang kanilang laban at hindi boxing. Samantala, binanata naman nga po ng Golden Boy promoter Oscar De La Hoya ang British boxing superstar na si Conor Benn. Kung atin po kasing matatandaan ay nitong nakalipas na buwan lamang ay habang nasa Amerika si Benn ay pinaghahamon nito lahat ng mga kampyon kagaya kila Ryan Garcia, Devin Haney, Shakur Stevenson at Rolando Romero. Kaya bumanat ngayon si De La Hoya at sinabing paano naman daw nito makakalaban ang mga hinamon niya kung pumirma na ito sa Zuffa Boxing ni Dana White. Lalo pat papayagan lang daw ito ng Zuffa lumaban sa isang walang kwentang titulo. Kaya ang paniniwala ni De La Hoya ay nagtatapang-tapangan lang si Conor Benn at dumidikit sa mga pangalan ng mga lehitimong world champion upang mas maging matunog ang kanyang pangalan. Pero sa katunayan ay alam nitong wala siyang pag-asang manalo sa mga hinamon niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH